Virgo! Yung ulam! Thank you. Ano ba yan? Kadiri ka! Ulam! Nangyari dun? Nangyari nga dun. Malay ko ba? Baka nag-aarte-artehan lang yun. Baka buntis. Mami, buntis yun? Hindi nga yun nagdi-day off eh. At saka, mahirap na paniwala ang buntis yun. Kasi, hindi yun nakakalabas agad ng bahay. Naiisip mo yung naiisip ko? Oo! Okay ka lang ba? Mas mabuti pa siguro, pahinga ka na lang muna. Tara, punta natin! Please! Hoy! Ano yan? Ano, double ka? Buntis ka? Buntis ka, no? Buntis ka? Buntis. Sinong ama yan? Sabihin mo, sinong ama? Ma, Eden. Ako. Ano? Ano ba yan, Charles? Ikaw ba yan? Ano pinagagawa niyo? Diyos ko, Charles! Sa dami ng babae sa mundo, ito pa! Katulong pa natin! Mario Joseph, itong babaeng to naman, akala ko napakatino! Napakatino, ha? At kesyo probinsyana daw! Ang sabi ng tatay ay mahinhen! Yung pala, ayan! Naku! Tigil ka! Ma! Tama na! Ano ba? Huwag niyo masaktan si Virgo. Wala, nagutan ko yung bata. At isa pa, magiging anak yung dinadala niyo. Kuya, ano ba naman? Tama si Mami! Sa dinami-rami ng babae sa mundo, diyan ka pa pumatol sa katulog! Nakakadiri ka! Pinapahiya mo yung lahi natin! Hoy, Eden! Tumigil nga kayong dalawa. Tsaka sinasabi mo nakakadiri. Ha? Porke ba katulong? Ha? Mahal ko si Virgo. At isa pa, magkakaanak na kami. Kaya huwag niyo pagsalita ng ganyan si Virgo. Mag-isip kang mabuti! Itong babaeng to, oportunista to! Kaya nagpabuntis siya! Gusto niya umigi yung buhay niya! Mami, choice namin tong dalawa. Ha? Mahal ko si Virgo. Kaya pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Mahal daw. Tingnan natin kung magtagal silang dalawa. Mabuti pa siguro, dito ka na lang muna pahinga sa kwarto ko. Para naman makapagpahinga ka ng maayos. Dapat hindi mo na lang sinabi sa kanila eh. Siguro, uuwi na lang ako sa probinsya. Alam ko naman hindi ako matatanggap ng pamilya mo eh. Ano ka ba? Hindi ko naman nakahayaan na lumaki yung magiging anak ko na wala ako sa tabi niya. Alam mo, hanggat nandito ako, hindi ka na nasasaktan. Walang mangyayari sa'yo masama. Tingnan mo, Mami. Diyan pa talaga sa kwarto ni Kuya pinasok ng babaeng yun. Ah, dyan ba talaga natulog? Malamang, mabubuntis ba yun kung hindi siya natutulog? Ganyan trabaho ng mga yan, kaya nga nabuntis. Oh, so paano? Dito ka na lang muna. Malilate na kasi ako sa trabaho eh. Napasok muna ako. Pagka may problema, tawagan mo lang ako. Tingnan mo, Mami. Umalis na si Kuya. Sugurin natin babaeng yan para malaman niya ang hinahanap niya. Tara. Tingnan mo, Mami. Aba, ang sarap naman pala ng buhay ng bagong reyna natin. Ano, dadala natin ng pagkain yan dyan? Ikaw, huwag kang magbuhay Reyna dito. Kasi, katulong ka pa rin. Alam ko naman po na masama lang talaga yung pakaramdam ko. Masama ang pakiramdam mo. Dito ka pa natulog sa kwarto ng kuya ko? Ano ka, asawa? Hindi pa nga kayo kasal eh. Hindi ka pa nga nanganganak. Hoy, babae! Ha? Tandaan mo ha! Saksak mo dyan sa kukote mo ha! Tandaan mo! Yang anak mo, kaya kong tanggapin. Kasi apo ko yan. Pero ikaw, pagkaanak mo, lalayas ka dito sa bahay na to. Ha? Hindi kita gustong makikita araw-araw na naririto. Hindi ikaw mang pangarap kong manugang. Ano ka ba, Mami? Kahit anak yan, hindi ko gugustuhin eh. Bakit? Kasi, itong babaeng to, may dugong katulong. Ew! Nakakadiri kaya? May pamangkin ako?
na anak ng katulong? Bakit? Mukha ka rin naman katulong. Aba? Ako mukhang katulong? Eh, isa nga ako sa nagpapasahod sa'yo, di ba? Nakapal lang talaga ng mukha mo, no? Alam mo, nagigigil na ako sa'yo eh. Kaya dapat sa'yo ito eh. Tingnan mo ko. Tingnan mo ka! Dapat mo ako respetuhin. Kasi, amo mo ko. Maglinis ka din! Maglinis ka! Ayaw mo talaga, kakalag ka rin kita. Sige. Hello, Jaboy. Hello ate. Ate, kailangan ko ng malaking pera eh. Kasi si tatay may sakit eh. Ha? Naku, Jaboy, wala akong pera dito eh. Ano nangyari kay tatay? Kumusta siya? Eh ate, kailangan ng malaking pera para mapagamot na agad si tatay. Ate, maggawan mo naman ng paraan. O sige, gagawa ko ng paraan. Charles, sumagot ka. Ma'am, kailangan ko po ng tulong niyo. Nasa hospital po yung tatay ko. Baka pwede po akong bumali. Kahit dalawang buwan na sahod ko lang po. Kailangan po kasi nung maoperahan ng tatay ko eh. Kailangan mo na pera? Kailangan na kailangan? Opo. O sige, mami. Kukuha ko ng pera. Salamat po. Maupo ka muna. Maraming salamat po. Kailangan mo to, di ba? Pero, may kondisyon. Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay namin. At, lalong-lalo na sa kuya ko. Huwag ka na magpapakita. Pero saglit lang. Kailangan Hindi mo... pwede yun. Oh, May anak kami ng kapatid mo. eh mag-iinarte ka. Paano mas maigi? Yung buhay ng tatay mo o yung si Charles? Mag-isip ka. Ano? May napili ka na ba? Mag-iinarte pa to. So, silence means yes. Buhay ng tatay mo equals to pera. Pero kailangan mong i-record muna. Sasabihin mo dito na hindi si kuya ang ama ng dinadala mo, hindi mo siya mahal, at wag na wag ka nang hanapin. Bilis, baka magbagong isip ko. Charles, hindi ikaw yung tatay ng pinagbubuntis ko. Hindi kita mahal. Kahit kailan, hindi kita minahal. Huwag na wag mo na ako hahanapin. Kunin mo yung telepono niya. Akin na. Kunin mo yung cellphone niya. Aba, ayaw talaga siguro mabuhay ang tatay. Baka magsumbong ka pa kay kuya eh. Oh, eto. Mag-impake ka na ngayon at lumayas sa bahay namin. Sisiguraduhin mong pag-alis mo rito, huwag ka na magpapakita uli. Malaking halaga na yan. Makakapag-umpisa ka na. Lumakad ka na at huwag ka nang babalik dito, ha? Hindi ko nung gustong makita yung pagmumukha mo dito. Bingi ka ba? Alis na! Sa wakas, nagawa natin ng paraan para lumayas ang babae niyan. Ma, kamusta si Virgo? Oh, hindi ba nagpaalam sa'yo? Nagmamadaling umalis kanina pa, ah. Anong ibig sabihin niya?
Pakinggan mo. Charles, hindi ikaw yung tatay ng pinagbubuntis ko. Love, hindi kita mahal. Kahit kailan, hindi kita minahal. Huwag na wag mo na ako hahanapin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, kuya? Malandi yung babaeng yun. Kaya, tingnan mo, iniwan ka. At pumunta doon sa totoong ama ng dinadala niya. Totoo ba yan, Eden? Narinig mo naman, di ba? Ba't ako magsisinungaling, kuya? Alam mo, Charles, ang taas ng pinag-aralan mo, napakababa ng standard mo sa babae. Kuya, kung hindi ka sa akin naniniwala o kahit kay mami, ba't hindi mo subukang tawagan si Virgo? Tingnan natin kung sagutin ka pa niya. Ayaw sumagot eh. Oh, di ba? Sinabi ko na nga sa'yo na hindi sasagot eh. Oh, di ba umay ka sa tatawag niyan? Sinasayang mo lang oras sa babaeng yun. Sinabi ko naman sa'yo, kuya, hindi ka nun mahal at niloloko ka lang nun. Ayun na nga, oh, wala na. So, ano pang hinihintay mo? Maghanap ka na lang ng ibang babae. Yung mas mayaman, hindi yung katulong. Katulong pa talaga pumapakil. Ano, hahabulin mo pa? Huwag mo nang isipin yung muchacha na yun. Kumain ka na doon para magpahinga ka na. Wala akong gana. Wala daw gana. Hay nako, Mami, anong na-observe mo? Ano, tahimik ang buhay natin, ganon. Yes! Kasi, tingnan mo, isang buwan na nakakalipas, yung babaeng yun, hindi na talaga bumalik dito. It means, sumunod siya sa gusto natin. At isa pa, tingnan mo si Kuya. Andito lang. So, naniwala talaga si Kuya. Dun sa plano natin, o diba? Oo, Kung hindi ko yung naisip na Mami, tingnan mo, baka naging miserable buhay natin. Oo, pero huwag ka na maingay. May bisita ka ba? Wala. Tinan mo kasi na yun. Eka lang! Sino ka? Asan si Charles? Hoy, trespassing ka! Asan si Charles? Ba't nandito to? Sino ka ba? Ha? Basta ka pumapasok ang lakas ng loob mo, ha? Sino ako? Ako lang naman, ang tatay ni Virgo. O, pues, anong ginagawa mo rito? Ba't naririto ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Pinalis na nga namin yung anak mo, di ba? Bumalik ka pa. Andito ako para bayaran yung utang ng anak ko. Kahit mahirap lang kami, hindi nyo kayang bilhin ng dignidad ng anak ko. Hindi ka pa natuwa na isinalba namin ang buhay mo dahil sa perang yan. Tama si Mami. Dapat ka magpasalamat ka eh. Hindi maraming sinasabi. Kasi kung di dahil sa amin, patay ka na. Ha? Hindi kuya. Aalis na yan. Di ba aalis ka na? Sino ba itong bisita nyo? Ako nga pala yung tatay ni Virgo. Charles, gusto ko lang sabihin sa'yo kung ano yung tunay na nangyari. Huwag ka maniwala, anak. Peperahan ka lang yan. Oo nga kuya. Tingnan mo. Bumalik dito. Siguro, hihingi ng sustento. Kahit hindi mo naman anak yung batang dinadala ni Virgo. Anong hindi? Ha? Alam ko lahat ng katotohanan. Kilala ko ang anak ko. Ginipit nyo siya para sabihin kay Charles na hindi siya ang ama na pinagbubuntis niya. Kapalit ng perang yan. Kaya nga binabalik ko na eh. Kuya, wag ka maniniwala dyan. Kasi, binabayaran niya tayo kunwari. Pero, gusto niya lang, doblehin yung pera na ibibigay sa Eden, kanila. tumahimik ka na. Ba't naman ako di maniniwala? Ha? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa kwarto mo yung phone ni Virgo? Malay ko ba? Baka naman, sinadya ng babaeng yun na iwan niya doon. Oo, Eden. Totoo. Hindi ko ganun kakilala si Virgo. Dahil bago pa lang kami. Pero kayong dalawa, kilala ko kayo. Pamilya tayo, di ba? Kaya alam ko kung ano pwede niyong gawin. Pero pasensyahan na tayo. Total, yung yaman naman ang sinasabi niyo. Pera ko lang. At isa pa.
hanggang ngayon, sa akin lang naman kayo di ba umaasa? Pero hindi ako ganun kasamang anak. Para palayasin ko kayo dito. Ako na lang ang aalis. Charles, pag-usapan natin to. Tay. Pasensya ka na. Tinatawagan ko naman yung anak mo eh. Kaya lang, garapal tong mga kamag-anak ko eh. Nga pala, sasama na ako sa'yo sa pag-uwi sa probinsya. Para sunduin ko yung anak mo. Kasi, totoo niyan, may binili akong kondo para magsama na kami. Teka lang, kuya. Iiwan mo kami? Eh, paano na lang to si mami? May gamot to na minimaintain, di ba? Alam mo, Eden, huwag kang batugan. Diba? Magtrabaho ka. Tsaka, iisipin ko ba kayo? Ang kapal naman ng mukha nyo. Eh, buong buhay ko, ako lang naman sumikap dito ah. Tay, so buti pa, tara na. Mami, paano na yan? Eh, hindi ko nga alam kung paano na. Sabi mo ba naman, ang galing-galing ng plano mo? Plano mo ba to? Ano na ngayon? Tapos sasabihin mo pa, may maintenance ako. Alam mo, maigi pa mag-apply ka na bukas at magtrabaho ka na. Naku, yung mga plano mong yan, palpak talaga.